Master, ito na tayo. First catch. Tayo. So ang gamit ko palang rod guys, yung composite ko, yung Shimano Cruiser, saka FX FB na 4000 series na rin. Lakas na yung ulan doon mga master, oh. Kain muna tayo mga master. Mag-alas 12 na. Nagbao lang ako eh. By the way, solo ko pala to ngayon. So wala yung angler's body ko. Wala yung angler body ko, si Kuya Rad. Ano eh, titarambak. Nagpyramid sa ako. Ha? Oray pa? Magaan na anayak? Yan, ito tayo sa favorite silungan natin.
So ayan mga master, so tapos na tayo kumain. So yan na nga ay umuulan na. Ang dilim-dilim na nung kalangitan mga master. Ewan ko lang kung makapag-continue pa tayo nito. Paparamdam na siguro si Typhoon Rolly. Okay, sige guys, magbigay na lang tayo ng kasagutan mula sa tanong nung kangler natin. So yun nga mga master, so nagtanong siya kung ano daw mas magandang gamitin o ano daw yung pinagkaibahan nung breadline saka yung monoline o yung fluorocarbon. So depende yun sa angler kung anong setup nung gusto niya. Kung more on casting siya, siguro mas recommended ko mag breadline na lang. Bakit? Kasi kagandahan sa breadline pagdating sa range, di ba? Yung paghagis mo, mas malayo yung may hagis mo kung breadline yung gamit mo, di ba? Kasi napaka-flexible yan, saka napaka lambot at napaka very sensitive. Kung breadline ang gamit mo, yun nga malayo yung range ng tapon mo, saka sensitive siya, so kahit kunting isda lang yung mag-strike doon, so ramdam mo na parang balina na yung nag-strike sa baits mo, di ba? So unlike naman sa monoline, kung monoline ang gagamitin nyo, mas hindi gaano malayo yung range ng tapon mo. So hindi ko naman sinasabi na hindi pwede gamitin yung monoline. So pwede pa rin yun mga ka-anglers, di ba? Pwede pa rin gamitin yung monoline sa casting. So yun nga, hindi lang malayo yung range ng tapon mo. Isa pa, stretchable siya. Pag hinila yan ng isda tapos tumama sa bato, it's either pwede ma-snap yung line nyo, di ba? Kasi nga nauunat na siya, pag tumama yan sa bato, putol, di ba? Mas madaling putulin pag inuunat, di ba? Ganon. So unlike sa breadline na abrasion resistant yun, kahit tumama yun sa bato, hindi yun basta-basta mapuputol. May power pa siyang lumaban sa isda. So may iahaw nyo pa yung isda. So yun yung kasagutan ko. Yun yung pagkakaiba ng dalawa, yung breadline saka yung monoline. Pagdating naman sa leaderline o sa fluorocarbon, so bakit tayo naglalagay ng fluorocarbon? Kasi yung ginagamit kasi nating mainline, yung breadline, yung monoline, may mga iba't ibang kulay yan. Kung di tayo maglalagay ng leaderline o yung fluorocarbon, possible siya na makikita siya ng isda, yung mainline natin. So matatakot yung isda, so hindi siya mag-i-strike doon sa baits mo, di ba? Hindi siya mag-strike kasi may nakikita siyang line. So kung may leader line yan, may fluorocarbon, kasi yung fluorocarbon kasi guys, nagiging transparent na yan pag dumating sa tubig. So hindi na makikita nung isda yung leader line mo. So doon mag-i-strike siya. So kagandahan sa fluorocarbon na pang leader line kasi mabilis siyang lumubog at saka abrasion resistant din yan. Kahit tumama yan sa bato, hindi siya basta-basta puputol kahit magasgasan yung leader line nyo. So may power din siyang lumaban sa mga isda. So hindi yun basta-basta mapuputol. So example ko na lang yung akin mga master, yung
may nag-strike sa aking na emperor fish, talaga pinasok niya sa bato. So yung natapos na yung catch and retrieve ko, so tinignan ko yung fluorocarbon ko, may gas-gas nga siya. So hindi siya basta-basta naputol. Although pwede pa gamitin yon, pero mas advisable siguro na palitan nyo na lang yung leader line nyo, di ba? So yung yun yung katangian ng tatlo, di ba? So sana nasagutan ko yung katanungan nung ka-angler natin. So yung mga ka-angler natin dyan, so pwede rin kayo mag-comment sa comment section kung may additional pa kayong knowledge. So i-share natin yung knowledge natin para sa mga baguhan, sa mga nagtatanong. So wag natin ipagkait yung kaalaman natin. So ako natuto rin din ako sa mga ka-anglers natin diyan, di ba? So hindi ko naman sinasabi na professional angler ako. So natuto lang din ako. So ayan, so pagpasensya nyo na yung Tagalog ko, mga master. Kasi pag waray talaga magsalita ng Tagalog, medyo matigas at hindi pulido. So I'm trying my best na makapagsalita ng Tagalog para sa mga viewers natin dyan, di ba? So pagpasensyahan nyo na lang. So yun mga master, so iwan ko lang kung mag-continue pa tayo nito. Ang itim-itim na ng kalangitan. So nakita ko sa TV kagabi, so Luzon daw yung tinatahak ni Super Typhoon Rolly. Ang mga possible daw mga linggo siya dadating. So yan mga master, so ingat tayo. So kasi nandyan na yung panibagong bagyo. So ingat and God bless.